So ito yung ikakabit kong side stand switch para dito sa aking Easy Ride 150p. At yung model nito, ito ay para sa Click 125, Click 150. Tapos ang brand din na nabili ko ay yung TTGR. So nakuha ko lang din to online and ilalagay ko yung link niya sa description box. So ngayon, i-open ko ito and check ko rin kung magmamatch doon sa aking side stand. Okay, so ganito itsura niya. Tapos meron siyang 2 wires. At mamaya papakita ko rin sa inyo kung paano ko yan i-connect doon sa kill switch na nakalagay doon sa aking handle switch. Nag-ano lang naman yan eh. Nagtitwist lang, umiikot lang yan. Try natin, tignan natin kung magmamatch siya. Magandang araw mga kaibigan, welcome back to the channel. At katulad po nung nakita nyo sa intro natin, magkakabit po tayo ngayon ng side stand kill switch para dito sa aking Easy Ride 150p. So tanggalin ko po muna yung side stand natin dito at check ko rin kung mag-fit ba o kakasya ba itong nabili kong kill switch. Ang kagandahan din dito sa ating Easy Ride 150p ay nakaabang na yung kanyang stopper para dito sa kill switch. Kumbaga, yung framing netong ating Easy Ride 150p ay naka-prepared na para lagyan ng kill switch. Kaya lang, hindi nilagay yun ng motor star para hindi rin tumaas masyado yung kanyang presyo. Tanggalin ko na muna to para ma-check natin maigi. So ito, check natin. Ganito yung likod niya. Oh, tingin ko eksaktong-eksakto eh. Fit na fit. Kaya lang, yung kanyang tornilyo rito, yun ang hindi mag-fit. Hindi kakasya. Dapat kasi papasok yan dyan sa loob. So ito, medyo malaki yung bilog niya. At saka, wala rin siyang butas dito. Dapat may butas yan na may thread na siya namang itutornilyo natin dito sa kill switch. So ang ginawa ko ngayon, bumili na lang ako ng isa pa uling side stand bolt. So actually parehas lang yan ng size, yung diameter nito parehas lang din. Mas mahaba lang yung thread nito. So kung sakaling sasabit ito, pwede ko naman putulan na lang yan. And then babawasan ko rin tong mga gilid na ito para kumasya siya dito sa loob. At pagkaraan nun, bubutasan ko dito sa gitna at tetreadan ko yan ng 6mm. So gawin ko na muna ito. Ayan, kasya na siya. Ayun, pumasok na sa loob. Tapos, markahan ko naman yung sentro dito para pagka binutasan ko siya mamaya. Okay na to, na tabasan ko sa gilid, kaya kasya na siya dito. Ayan. Tapos binutasan ko rin, nilagyan ko ng thread sa loob para sa 6mm na tornilyo. Ngayon, assembling ko na uli.
kung tataas ko yung side stand, okay, hindi nawawala sa pwesto yung ating kill switch. Pagka sinide stand ko, okay din siya. Ngayon, testing tayo dito. Kunin ko yung tester ko, lagay ko lang sa continuity. Dapat pagka naka side stand tayo, wala dapat connection yan. Ngayon, pag inangat ko yung side stand natin, dapat magkakaroon siya ng connection. Kumbaga, magko-connect siya dito. Dapat magbabuzzer din itong ating tester. So, check natin. Yun. Nag-buzzer siya. Ibig sabihin, meron siyang connection. So, kung ibababa ko uli yung kill switch, namatay yung kanyang buzzer. Iangat ko uli. Meron uli siyang connection. So, okay itong kill switch natin. Ang next na gagawin ko ay yung kanya namang wiring. Nakapaglagay na ako dito ng wire at naigapang ko na yan papunta dun sa taas. At yung pagtanggal naman dito sa ating lower side pairing, napakita ko yan actually dun sa nauna kong video. So kung hindi nyo pa po napanood yun, yung paano magbaklas ng mga side pairings natin, ilalagay ko yung link ng video sa description box. Pagdating naman po dito sa mga wires neto, at saka dito sa wire ng ating kill switch, maglalagay na lang ako dyan ng terminal or connector. So ito okay na to. Nakabitan ko na ng terminal. Connect ko na lang to. Tapos ipwesto ko na maayos dito. Okay na to. Punta naman tayo dun sa taas. Ito yung dulo ng wire na nanggaling sa ating kill switch. Ngayon, kailangan nating hanapin naman yung koneksyon ng mga kill switch na ito. So para hindi na natin buksan yan, dito na tayo maghahanap sa kanyang wiring harness. Gagamit na ako ng test light dyan para mahanap natin yon. Check lang natin kung alin dyan yung iilaw habang nakalagay sa on yung ating susi. So katulad yan, umiilaw. And then test natin yung kill switch, patayin natin. So pag namatay siya, yun yung kanyang wire. So katulad nito, hindi naman siya namamatay. So, hanap pa tayo ng iba. Yan. Ito, kita ko na. Yung socket na yung ilalim niya brown, color brown. Check niyo yung wire na ito, pula na merong stripes na black. So, umiilaw siya. Pag pinatay ko yung kill switch, mamatay. Pag binuhay ko, bubuhay siya uli. Ikakat ko na lang yan. Tapos, ikukonek ko itong mga wires na ito. Yung isang wire niyan, kukonek ko sa isang wire na ito. And then, yung kabilang wire na pinagputulan ko, kukonek ko naman dito sa kabilang wire na ito. Yung mga wires na ito, iduduktong ko lang, ihinang ko doon sa pinutol ko kanina. So ito okay na. I-connect ko na to. Tapos testing tayo. Na-assemble ko na yung kanyang harapan. Ganun din yung kanyang lower side pairings. Na-assemble ko na rin yan. Tapos yung ating side stand nakaangat. So ngayon mag-testing tayo. Open ko yung kanyang susi. At sa ganitong klaseng mga scooter, kailangan pe-press muna natin yung kanyang brake. Tsaka tayo mag-start. So since hawak ko yung camera, handbrake ko na lang ito. Tapos start ko ngayon yung kanyang starter. So yun, maandar na siya. Try natin kung mamamatay ba yung makina pag binaba natin yung kanyang side stand. Yun. So ibig sabihin, yung wiring na ginawa ko, tama yun. Ganun din yung side stand kill switch na nabili ko at kinabit ko rito, ay tama rin yung aking ikinabit. So kung susubukan kong i-start habang nakababa yung kanyang side stand, dapat syempre hindi siya mag-start. So try natin.
So yan, hindi siya umaandar. So iangat natin uli. Tapos try nating i-start. Yun. One click. So yan po, nakita nyo na working yung ikinabit ko ritong side stand kill switch. At kung tatanungin nyo naman po ako kung worth it ba yung ginawa ko ritong upgrade. Well, para sa akin, personally, na-experience ko po yung muntik na po akong masemplang dahil dun sa nakalimutan kong side stand. Kasi nga po, ang nangyari po sa akin noon, nung binuksan ko yung makina, ay hindi ko na po natanggal yung aking side stand. At nung pagpasok ko sa kalsada, medyo mataas po yung kalsada dahil bagong asfalto, tumukod po dun yung aking side stand. Buti na lang, mabilis po yung aking reflexes at napreno ko siya agad, ganun din, naitukod ko yung aking paa. Pero kung sakaling hindi ko nagawa yon, for sure, semplang na ako. So para sa akin po, masasabi ko na napaka-importante na maglagay po tayo ng mga side stand kill switch sa ating mga motorsiklo. So kung meron po kayong natutunan dito sa video natin ngayon, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And also don't forget to click the notification bell para po lagi kayong updated every time mag-upload po ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless!